Kain tayo. Kamay tayo. Kain ko. Magdadaliri. Mag-ano na lang tayo. Magkamay. Init pa ng ano? Ang init pa ng manok. Dito ako ngayon sa outlet. Ngayon, napagod ako at nagutom. Nakakaikot. Nag-window shopping lang naman. Wala namang binili. Hindi po kasi ngayon, mag-isa lang ako. Naisita kong pumunta ng outlet. Gloria. Magtitingin-tingin. Gusto rin mang bumili. Walang pambili. Kaya gano'n lang sakain. Masarap magkamay. Masarap magkamay. Diba? Ito na lang sa kain. Huwag gastos, puro gastos. Mahirap ang buhay ngayon. Kailangan magtipid. Dahil ang hirap ng naghanap ng pera ngayon, Diyos ko Lord. Bago ka makasahod, kailangan mo muna magbuhat ng sakatutak na bubuhatin. Halos magkasakit-sakit ng likod sa kabuhat. Para makahanap ng pera, diba? Pero ganoon talaga. That's life. Kung sa walang trabaho, diba? Kung sa umasa sa asawa, kailangan yung kumayod. Kasi may mga pangailangan din tayo sa Pinas. Hindi po asa sa asawa. Sa kanya na nga lahat sa bayad sa bahay. Gastusin sa bahay, sa kanya na nga lahat. Naasa mo pa ba? Yung mga nasa probinsya no, sa Pinas, na mga humingi ng tulong, naasa mo pa ba sa asawa? Hindi nga. Siyempre, ikaw mismo kumayod ka. Gumawa ka ng paraan para kumita. Di ba? Huwag tamad-tamad. Huwag tatamad-tamad. May pasok kasi yung asawa ko ngayon. Tapos si Justina sa school. Ngayon kanina, bago ako pumunta ng outlet, naglaba muna ako. Diyos ko, saan katutak na labahin? Dalawang salang ako sa washing. Yung unang salang, naisampay ko na. So ngayon, habang nakakasalang yung gawain, mga labahin, naglilinis naman ako sa second floor. Puro map, linis, Diyos ko Lord. Ganun ang buhay ko pagkatapos ng day off. Hindi ka rin ako ng day off. Wow. Ngayon, mamaya, pag uwi ko, susunduin ko naman si Jessie ng alas 6. Ang ano ko lang, hindi na ako nagluluto sa gabi kasi yung biyanan ko ang nagpapakain sa kanya. Kasi nga, ayaw ni Justin na kumain sa labas. Mabibili ng pagkain sa labas. Mas gusto pa niya yung biyanan ko magluto. Pag ako naman nagluto, ayaw naman niyang kumain. Ayaw naman niya ng Filipino food. So,
So ngayon, tapos gusto pa niya ang biyanin ko. Kaya ang biyanin ko nagluluto sa gabi. Pinapakain siya. Ngayon ako naman, sa gabi, hindi mo naman nakain masyado sa gabi. Puro prutas lang. Prutas or kung ano lang yung pagkain sa bahay. Yun lang ang pinakain ko. Lalo akong tumataba. Ma'am, sibus naman, pag uwi sa gabi, alas 9 na nakarating ng bahay. Hindi naman yung kumakain sa gabi. Pag uwi nun, maliligo lang yun. Tapos, double check niya yung gawain, yung assignment ni Justin. Kasi hindi naman ako nakakaintindi ng sulat nila. So, automatic. Kahit may tutor si Justin, automatic. Tinuturuan pa rin yung bus kahit may tutor siya. Hindi ba? Ganun ko. Ang hirap kasi na ano nila, sulat, grabe. Ang hirap talaga as in. Nag-aral na ako ng ano nila eh. 3 months din ako nag-aral. Wala rin ako natutunan. Diyos ko Lord. Basta lang nag-aral para lang makakuha ng ID. Kung hindi lang required na mag-anak ko, hindi ako mag-aaral. Pagtsatsagaan yung masulat nilang puro guhit-guhit. Yung nakikita ko si Justin, parang nahihirapan din mag-sulat. Ikaliwete pa. So, ang order ko talaga is fried chicken at saka sabi nito yung pansit. Sabi ko number 6. Ang binigay ba naman sa akin is number 3, kanin at chicken. O, diba? Hindi na ako nagreklamo, nandiyan na. Kasi gutom din naman ako. Kainin na. Ganun lang naman. Pagkain din naman. Pero yun talaga, kinikrave ko talaga yung pansit. Kasi ang pansit sa 21. So, 21 first ako kumakain. Hindi na ako nag-chopstick. Dapat kagaling yung chopstick, kaya nagkamay na lang ako. Masarap yung chicken nila sa 21 first. Kaya mostly mga Pilipino ito gusto kumain sa mga o pumunta sa outlet, mostly mga Pilipino yung mga customer. O, diba? O. Nilamutak lang. Nilamutak lang. O. Kain ba tayo? Huwag magpakagutom. Dahil tayo nagpakahirap sa pagtatrabaho at para magkapera. Eh di, kumain ng masarap. Masarap ba to? Chicken lang. Hindi naman lechon. Ngayon, mamaya pag uwi ko, nako, pagdating sa bahay, yun, magsampay na naman nandun sa pangalawang iniwanan kong salang. Ay, nako, buhay. Tapos, magtutupi na naman ng mga damit yung sa mga tinanggal ko sa sampayan. Tapos yung iba i-dryer ko kasi uniform ni Justin need i-dryer kasi diba taglamig ngayon, mahirap magpatuyo. Kaya need i-dryer. I-dryer ko mamaya uniform lang niya. Kasi uniform naman ni Bruce, marami naman yung marami siyang uniform, kaya okay lang. Kaya Justin, importante. Saka sa trabaho ko naman, wala din naman uniform. So, kaya, kahit ano lang isusuot. Nag-ikot-ikot ako na sumakit yung paa ko sa kakaipa, sa paglalakad. Like, kasi maano ang outlet, malaki kaya pasok sa isang store, labas sa isang store, labas pasok na naman sa isang store. Pag may nagustuhan, tingin lang, bawal bumili. Joke. Hindi. May binili din, kaso lang
Yung mga, ano lang, yung mga importante lang bilhin. Kasi Christmas party namin. Isa pa, may bumili ng regalo sa mga inaanak. Kaya ako pumunta dito. Mostly pag pumupunta talaga ako dito, kasama ko si Ross. Kasi credit card niya ginagamit ko. Pag may binibili kami. So ngayon, ako lang mag-isa. So automatic, credit card ko ang gagamitin. Pero, credit card ko ang ginagamit. Pero pagdating ng bill, siya naman nagbabayad. O, di ba? Wais lang yan. Kasi, yung pera niya, pera niya. Yung pera ko, pera ko. Pero sa gastusin niya lahat. Hindi. Nagtutulungan din naman kami dalawa. Kasi, kaya lang din naman kami nagtatrabaho para din sa kinabukasan ng aming anak. Sa aming unico iho na super kulit. Kaya nga tinuturuan ko si Justin na magtipid. Sabi ko sa kanya, magtipid ka kasi gusto mo ba matulog ka sa labas na walang makain? Sabi ko sa kanya, mag-aral kang mabuti kasi mahirap kung walang pinag-aralan. Sabi ko, kaya yun, pag nakikita niyo na yung mga nanlilimos sa labas, nasabi ganyan sa akin, mama, kawawa siya kasi hindi siya nakapag-aral. Yun lagi sinasabi niya sa akin. Kaya nga, yun lang sinasabi ko sa kanya. Yung mga ganyan, hindi nag-aaral. Sabi ko ganun. Kaya hindi sila nakapagtrabaho na maayos. So ngayon, ang gawin mo, mag-aaral kang mabuti para makapaghanap ka ng trabaho na maayos, para magkakapera ka. Sabi ko kasi si mama at si papa, matanda na. Pero yung bata naman, dati natanim yan sa utak niya. Na, pag na naman nakita siya ng limos, sinasabi niya, kawawa siya kasi hindi siya nag-aaral. Kasi yun ang sinasabi ko sa kanya. O diba? O diba? So ngayon, sa kakadaldal ko, naubos ko na isang manok. O diba? Buto na lang to. Buto na lang. O diba? Buto, isang buong paa. Tapos, ang kanin ko, wala na rin. Diba? Tapos, higop na lang tayo ng isang juice. Sabay dighay. O diba? Busog. So, mag-isang gumala. Bye-bye!